Hello mga karelasyon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga powerful ways para ma-obsess sa iyo ang lalaki. Ito yung mga simpleng mga gagawin mo para literal na mapapahabol sa iyo ang isang lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number one, invest sa iyong sarili. Mag-grow ka muna bago mag-jowa. Ladies, stop pouring 100% of your energy into him. Sa halip, invest that 100% into yourself. Mag-aral ka muna, okay? Or kapag tapos ka na sa schooling mo, pwede kang mag-upgrade ng skills mo. O kaya, mag-gym ka. I-upgrade mo rin ang sarili mo, ang pangangatawan mo. Maging mas attractive ka, okay? Bakit sinasabi ko ito? Because men are subconsciously attracted to a woman who has a life outside of him. Kapag nakita niya na may sarili kang passion at goals, nagiging mas exciting ka sa kanya. Hindi kanya security blanket. You are an adventure. May isip niya, wow, I need to keep up with her. O, di ba? Kapag ganun, mas lalo siyang mapapaisip, mas lalo siyang mag-e-effort na sumabay sa iyo. Kasi ang mga lalaki, mataas ang ego niyan. Ayaw nilang maunahan sila ng babae sa mga bagay-bagay. Okay? Number two, master the art of chase. Ito na yata ang isang classic pero laging effective. Gumagana siya. Hayaan siyang maghabol. Sabi nga nila, the things we work for, we value the most. Don't be too available. Kapag niyaya ka sa isang date or anything na magkikita kayo sa labas, huwag ka agad-agad sasang-ayon, okay? Medyo magpakipot ka. Sa halip, sabihin mo na, okay, i-check ko muna ang schedule ko. Tapos babalikan kita mamaya. Alam mo, hindi ito pagiging hard to get. Pero isa itong pagseset ng mga boundaries that your time is valuable. Kapag nagbigay siya ng effort para makasama ka, mas nararamdaman niya ang investment niya sa relasyon ninyo. At kapag ganito ang ginagawa mo, siya na ang maghahabol. Kasi kung dati sinanay mo na laging sumasang-ayon sa kanya, now, binago mo na yung style mo or sinusunod mo na yung mga pamantayan mo sa relasyon. Number three, be his best friend and his ultimate fantasy. Ito ang isa sa pinakamalupit na kombinasyon. Kailangan ikaw ang go-to person niya para sa karamihan ng convenience niya. Kung may problema siya sa trabaho, ikaw ang una niyang tatawagan. Pero at the same time, you must maintain the romantic and sexual tension. Huwag mong hayaang maging kapatid or sister ang tingin or pakiramdam sa iyo. Keep that spark alive by being playful, flirty, at syempre, i-maintain mo yung pagiging hot at sexy mo. Kapag ikaw ang kanyang emotional haven at physical cravings, wala na siyang hahanapin pa. Talagang ikaw ang kanyang hahanap-hanapin. Hinahabol, gustong kasama maya't maya. Number four, confidence is your best outfit. Hindi talaga ito mawawala ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Girls, ito yung pinaka-sexy sa lahat. Maging komportable sa sarili at balat mo. Ang lalaking ma-obsess sa'yo ay hindi lang sa perfection nakabase or nakatingin, kundi sa dignidad mo. Kung may mga flaws ka, aminin mo.
tanggapin mo. Kapag nagpakita ka ng insecurity, nagiging pahirap, nagiging burden yan sa relasyon. Pero kapag naglakad ka na alam mo yung worth, yung halaga mo, without needing his validation, siya ang mapapaisip, sana ako ang taong makakasama nito. O, di ba? Kaya ladies, mag-umpisa ka sa sarili mo. I-build up mo yung kumpiyansa mo, your confidence. Number 5, the power of positive reinforcement. Itigil mo na yung puro na lang pag-criticize o yung walang kakwenta-kwentang pagpupuna. Karamihan sa atin, critical kapag may mali. Pero napapansin ba natin kapag may tama? Kapag ginawa niya ang lahat ng effort, kahit maliit lang yan, purihin mo. Sabihin mo, wow, ang galing-galing mo naman, mahal. Natutuwa ako, naa-appreciate ko ang mga initiative mo. Halimbawa ito ng mga tinatawag na positive reinforcement. I-connect mo ang magagandang pakiramdam sa pagsasama ninyo. Mas maiisip niya, gusto kong gawin ito ulit para mapasaya siya at makita niya ang worth ko. O, di ba? Itong mga simpleng pagpupuri sa kanya, napakalaki ang impact niyan sa kanya at sa relasyon ninyo. Number 6, unpredictability is sexy. Keep him guessing. Hindi mo kailangang maging loud or mag-iinarte o maging drama queen. Ang kailangan mo ay konting sorpresa. Mawawala ang spark sa isang relasyon kapag lahat ay nagiging predictable, nagiging boring na. Minsan, magplano ka ng spontaneous getaway. Minsan, i-text mo ng unexpected sweet messages. Minsan, yung mga messages na ito, may mga halong mga kakaibang mga mensahe na yung partner mo ay mapapaisip. Matri-trigger ang kanyang kiliti. Kapag hindi siya sigurado sa next move mo, pero tiyak, sigurado na siya na masaya yun. He stays invested and interested. O, di ba? So talagang mapapaisip siya at nagkakaroon ng thrill at excitement doon sa mga maaring mangyari dahil lang sa mga text na kakaiba. Number 7, huwag kalimutang mag-flirt. Never let the flirtatious spark die. Kahit 10 taon na kayo or lampas na, you need to remind him na partner ka niya, hindi lang isang roommate. Ito yung small gestures, lingering touch. Hawakan mo siya unexpectedly. Magugulat yan. A secret smile across the room. Yung kapag nandun siya sa kabila, tignan mo siya ng isang makahulugang tingin. Keep the fire burning. Ang lalaki ay mananatili sa babaeng nagpaparamdam sa kanya na siya ang the most desired man sa buong mundo. 2,000 years later. So mga karelasyon, ayan po ang mga paraan para ma-obsess sa iyo ang lalaki. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagiging best version ng sarili mo. Hindi mo kailangang manipulahin ang feelings niya. Kailangan mo lang maging high-value woman na natural na hahabulin. Natural na papahalagahan. At natural na mamahalin ng buong puso. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.